may plano daw pong kubeta, 'no? Sabi po ni Sir Carbonell, merong planong hindi ko alam kung magtayo ng kubeta, eh, 'no? Ito daw po, pakinggan natin. Kawaldi Carbonell, nagsasabing Allahu Akbar. Mga kaibigan, ang ating pong ibubunyag ngayon ay masyado pong masela na paksain sapagkat ito ay isang gawain na involved po, kasangkot po rito o mamamahagi po nito magiging haligi ng pangyayaring ito. Ang pang-aagaw ng kapangyarihan sa Malacanang ay walang iba kundi ang armadong military. At ang nasa likod po nito, Mga kababayan, nung panahon ng nag-uumpisa pa lang ang eleksyon, umugong na yung balita na after 2 years, kaya pinagbigyan nila si PBBM na tumakbo ng presidente at BP si Sara. May umugong na balita na after 2 years, gigibain nila si Bongbong Marcos. Pipilitin nilang bumaba si Bongbong Marcos. Sabi ko, hindi ako naniwala bilang isang unit team. No? Uy, wala yan. Sinisiraan nyo lang yan, ganito, ganyan. Kaya lang, ito yung ano. Hoy, Jay, makinig ka. Kung nandiyan ka, ganito, mag-political vlogging, mag-comment, no? Magsasalita, ipapaliwanag mo. Hindi yung magsasalita 1 minuto tapos sasabihin mo, ay ganun, hindi kami papayag niyan. O play ulit. Hindi ganun. Kailangan ipaliwanag mo kada sinasabi nung tao. Hindi yung, ganun, pangit pala nito eh. Biglang, magmumura na lang. Walang tira yun sa walang tira yun sa political vlogging. No? Pwede ka pang inuman. Ayun. Tapos, oy, boy, hindi ka nga, wala ka namang hati eh. Bili ka isang case pa. Doon ka na lang. ng disenyong ito ay walang iba kundi ang dating Tabdawawenyo na alkalde, naging pangulo ninyo. Ang pangalan ay Rodrigo Traidor Duwag Duterte. Hindi po sa akin yan nanggaling. Kung sakali man, mga kababayan, na itong sinasabi na to na mayroon silang pinaplano na magtatayo ng kubeta, ako nakikita ko po, mga bossing, kung sakali lang, siguro inisip nila, kaya natin ng militar, no? Sa nakikita ko po sa tindig, no? At sa talagang ipinapakitang suporta, no? AFP General Bronner, ayan, tapos na-extend pa si Acorda, mga kababayan, PNP chief, at pinapakita ng pambansang kapulisan natin. Sa tingin ko, kubeta lang to eh. Imposible yung mangyari na na maulit pa ulit yung kudeta dati, mga kababayan. Ano sila eh? Kung magmamarcha sila, mangilan-ngilan sila, mga bossing. Wala, after nyan, uwian ulit yan sa bahay. Ay, okay, hindi tayo pinansin. Tara, uwian na tayo. Siya po ang pasimuno nitong kudeta na gagawin. Naka-schedule po ito next month, April 10 to 15. At dahil po rito, April 10 to 50, wala na kami dun. 2 araw na lang kami. April 10 to 50. Sige, abangan natin yan kung merong magaganap na kung ilang piraso sila, no? Na magkukudeta daw. ito, ating pong pinasasalamatan ang ating pong mga kontak sa kanan at sa kaliwa ng ating pong lipunan. Alam po ninyo, ang buhay ng isang mamamahayag o journalist na pareho ko ay nandyan po sa mga koneksyon kung saan nanggagaling ang balita. Nanggaling po itong feed na ito o itong impormasyon na ito sa isang mataas na opisyal ng military. At siyempre, kasama po sa Code of Ethics o kaugalian na sinumpaan ng media ay hindi papangalanan ang kanyang informer o kung saan niya nakuha ang informasyon. Okay. Ika nga, yun po yung Code of Confidentiality. Sabi po ni Ate Jocelyn, kudeta daw ba? Naniniwala ako dyan. Daming
Yan, beng beng ni Digong, sabi. April 11 to 13, ala si PBBM, no? Wala si PBBM Marcos bansa, he'll be abroad kaya alam na. Doon nila itataon kung sakali. May prayer rally nga sila sa Bulacan sa April 10. Sabi ni Jason. Nabigyan ba sila ng ano doon? Nabigyan sila ng permit? Kasi doon sa isang part hindi sila nabigyan eh. No? Tuloy. Ramdam ko na yan ng eleksyon, sabi ni Jennifer Sagid. Biglang nagbago ihip ng hangin ni Duterte. Una ayaw niya kay PBBM, tapos biglang okay na. Ayan. Tapos biglang sinabi, nagdadroga, hindi. Nagdadroga, hindi. Tapos sabi ng mga DDS, huwag niyong pilitin na tumakbo ng pagka-senador. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ko, ako, mataas ang respeto ko doon sa tao. Ano? Pero kung nakikita nyo, paiba-iba na yung sinasabi, tapos ilalagay nyo pa sa Senado, nag-iisip ba kayo ng maayos? Ano kahinat na ng Senado? Ako po, ayoko pong dumating sa punto, no, na mapagtawanan si dating Pangulong Duterte sa loob ng Senado. Pero kung pipilit nyo, no, sabihin na nating makalusot, no, parang kayo po yung naglagay sa katatawanan kay dating Pangulong Duterte. Kasi ano expect mo pagdating niyan sa Senado? Paiba-iba na din yung sinasabi. 'Di ba? Sasabihin yung ganito tapos bukas kukontrahin yung sinabi dito. Ngunit pareho po na aking pagbubunyag noong araw hinggil po sa plano ni Duterte na ipasara ang ABS-CBN. Tayo po nanguna na magbalita niyan 4 months bago po isinagawa nila Congressman Remulla, Congressman Sabi ni Ate Jocelyn Herrera, huwag tayong makipagpartisipasyon dyan sa balak ng mga Duterte. Wala po. Wala pong gaano dyan. Pasensya na. No? Dati nakasupport ako. Isa po ako doon sa yung tipo bang parang sabi ko paiba-iba na yung sinasabi nila. Parang it's time na pahinga muna ako sa kanila, sabi ko. Mark, may balita na ipinagawa sa Korea ang pulburon video ni PBBM. AI daw. Baka kaya matagal kasi inaayos nilang mabuti. Kapag ganun nga po ang ginawa nila, mga bossing, galawang desperado na po yun. At makikita pa din po yan, no? For sure, sa ating mga simpleng mamamayan, kita na po natin pagkakaiba. At the same time, pag yun talagang maganda ang pagkakagawa, meron pa ding mga eksperto, no? Na kayang makita yan, mga kababayan. Pensor at si isa pang kongresistang party list, mga kaibigan, na nanguna sa pagpapasara ng ABS-CBN. Ngayon, ang ating pong advance information galing po sa isang mataas na opisyal ng military na nagsabi sa akin in confidence na magkakaroon ng kudita. Kudita, mga kaibigan, ang ibig po sabihin niya ay armadong pag-aaklas ng mga sundalo upang maagaw ang liderato ng isang bansa. Kudita. Yan po ay galing sa salitang Frances. At ito po, kung totoo man yan, mga kababayan, dito din pumapasok, yun talagang nagmamadali silang makabalik sa pwesto, mga bossing. At isa pa, sa nakikita ko, mga kababayan, no? At nararamdaman ko, at tingin ko, baka kaya sila nagmamadali sa kanilang, makabalik sa kanilang pwesto, o mamuno ulit, no? Baka itong gentleman's agreement, mas malalim pa po kesa dito sa nakikita natin, mga kababayan. No, baka mamaya tip of the iceberg lang to.
mga bossing, pero may mas malalim pa. Kaya ang ginagawa siguro, kailangan pababain na natin 'tong mama na 'to, itong presidente natin ngayon, bago pa mas malaman ng taong bayan na may mas malalim pa pala na agreement dito. Sabi ni Adonis, "Boss Mark, kung meron man talagang pulburon video, dapat lumabas na at hindi kung kailan nila gusto." Mga may sapak nga yang mga yan. Tapos maniniwala ano, January 1, January 5, tapos naging tamang panahon, tapos ngayon, merong time na naman, tapos sa susunod wala na naman, oh. At tsaka nag-aano sila diyan, nagsasalpukan yung kanilang mga sinasabi diyan. Sabi ni Roque, "Hawak ni Maharlika." Sabi ni Maharlika, "Hindi ko hawak." Ay naku po. Ay gagawin nila at ito'y sinatagalog na sapagkat ito yung mga pag-aaklas ng military na pinasimulan nila Gringo Honasan noong 1986 pero hindi po nagtagumpay labang kay Cory Aquino. Ito po ay ginawa rin ni Sonny Trillanes ng Philippine Navy laban po kay Gloria Macapagal Arroyo, ngunit hindi rin natuloy sapagkat napakadaling sumuko itong si Trillanes. Ngayon mga kaibigan, Sabi po ni Clark J. Hempisala, ayan, "Kung sakaling matuloy po yung kudeta na yan, malamang magkaroon ng civil war yan." Ako nakikita ko, sir, kung sakaling matuloy sila, no, kung eto man ay totoo na merong pinaplano na kudeta, mga kababayan, siguro umpisaan nila ng 8:00 ng umaga. Bandang 12:00 uwi. Uwi na tayo, walang pumapansin sa atin dito. Hindi natin kaya 'to. Sige, balik ka na sa bahay. Okay. Oh, ganun tingin ko ganun lang 'yan. Ano? ang may pasimuno po nitong kudeta na darating ay hindi po military kundi financier o funder ng military ng pangalan ay Digongong Duterte. Mga kaibigan, yan po ang ating pong Digunggong Duterte, sabi niya. Sir Roger Lagarde, salamat po. "If may pulburon video, di na need ng kudeta." Sabi ni Roger. Salamat po. Oh. pagbubunyag at siyan po ang nakatakdang mangyayari ngayong Abril. At siguro dahil sa pagbubunyag na ito, baka po maiurong nila yan ng mga 2 buwan, 3 buwan. Pero yari na po ang programa na ang iuupo na bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa pilitan ay walang iba kundi si Sara Duterte. Malabo po 'yan. Yung sobra na nga yung panghihimok nila doon sa 7 days rally nila, mga bossing. Yung mga 7 days rally nila, sobra na panghihimok nila, tapos ang napuno lang po nila, yung parang, yung pa-square lang po dun, mga kababayan. Siyempre kapagka yung ganyan na yung pinag-uusapan, kudeta, siyempre yung iba mapapaisip, "Oh, saglit, iba na 'to, ah." Yung unang pinuntahan namin sayawan lang yun, hanapan lang ng bugas-bugas yun, dito iba na. Baka wala po, baka ang mangyari nga talaga diyan, 'no, pagsapit ng 8:00, "O tara, formation tayo, sama-sama na tayo." Di pormahan na, 'no. Sigawan na, "Sumigaw tayo, pababain si Marcos." Magsisigawan na 'yan, 'no. Tapos mga bandang 11:00 mare-realize nila yung mga jeep sa kalsada, wala, patuloy lang, hindi sila pinapansin. Tapos yung mga papasok sa trabaho, patuloy lang, hindi pinapansin. Wala, parang sila-sila lang. Sabi, biglang sisigaw, "Magsiuwi na tayo." Walang pumapansin sa ate. O, ganun lang. O. Pero bago kayo umuwi, mag-McDonald's kayo para hindi kayo gutom, o kaya Jollibee, di ba? Oh. Kasama po sa plano na yan kung bakit hindi tumakbo bilang Vice President itong si Rodrigo Duterte. Sapagkat ang plano po nila mailuklok bilang Pangulo itong si Sara Duterte bago po matapos ang taon 2024. At ito po ang ating pong pinagbibigay alam sa inyo sapagkat ayaw po natin na ang mga Pilipino ay parati na lamang Mga bossing,
unang kokontra dito, no? Siyempre loyalista at yung mga supporter ng Pangulo. Yan ang unang kokontra. Pangalawang kokontra, kung napapansin niyo po, no? Yung mga um, Pink Nation, ayan. Yung mga dating sila yung mga talagang kumbaga sila yung ano diyan eh, 'di ba? Talagang naiupo nila si Cory Aquino, mga kababayan. Pero ngayon nakikita niyo na po, 14 million 'yon ha. 14 million 'yon. Malamang po sa malamang eh yun din po ang talagang isa sa tumutol sa mga gagawin nitong mga to. Nakasuporta din po yun. At um, mga kababayan, wala pong gatol na sinasabi, no, ng ating mga kasundaluhan na sila ay nakasuporta sa ating pangulo. Pambansang kapulisan nakasuporta sa ating pangulo. Huli sa balita, pareho po ng paggawa ng mga hakbangin ng China sa ating pong mga karagatan. Huling-huli po tayo. Parati tayong kulelat sa balita sapagkat ang nangunguna ngayon sa balitaan ay mga vloggers. Mga vloggers, ayun na, lagot kayo. Ronaldin Paredes, ako po ay kakamping pero bago nyo pong subscriber, kaming mga kakamping ay sumusuporta po kay PBBM. Ako po naniniwala po ako dyan. Mismong yung mga vloggers po, no, ng mga kakamping, makita mo galit sila kay Maharlika, buwisit sila kay Maharlika kasi dahil doon sa pambababoy sa ating presidente. At makikita mo mga kababayan na yung comment section, talagang ang sinasabi nila doon ay okay ang ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Lalo na yung pagtindig sa West Philippine Sea. Hindi nagsabi na magtatarak ng bandila, tapos sasakay sa jet ski, pero kita ng taong bayan kung paano tinitindigan ng ating presidente yung West Philippine Sea. O ano daw po yung sa mga vlogger, sir? Alam po ninyo, itong mga vloggers, dalawa lamang po yan. Oh. Dapat po yan ay 3 o higit pa. Pero ngayon, dalawa lamang. Yung isa, tagapagtanggol ni Marcos. Yung pangalawa, bayaran ni Duterte. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagtatanggol Uy, galit sa'yo sila Banat Bay niyan. Sabi mo bayaran, magagalit sila sa'yo. kay Marcos, ikaw ay bayaran ni Marcos. Pag ikaw ay nagsusulong sa mga programa ni Duterte, kasama ng pagtatanggol sa confidential funds ni Sara Duterte, ikaw ay bayaran ni Duterte. Ngayon mga kaibigan, hindi po natin nilalahat ng vloggers ay bayaran. Ngunit yan po ang pamantayan. Kanino ka ba nakakampi? Wala kang dahilan para kumampi kay Duterte. Ito na yata ang pinakamasamang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pinakababoy, pinakatraidor, pinagbili ang ating bansa sa China. Meron pa sila itong huli na ating pong binulgar na meron secret agreement si Duterte at ang China na huwag Sabi ni Ate Jocelyn Herrero, isa si Boss Mark sa hindi bayaran. Siguro mga 40 membership lang doon sa gym, ate, no? Per month. Pag samasamahin mo yung sweldo nung 4 na banate, hindi naman para recognize as banateros pa din yan eh. Pag samasamahin mo yung 4 na sweldo nila, no, sa YouTube, isama mo na yung mga palipad sa kanila, membership pa lang yun sa gym. Ay, nako. So na? dagdag ng kahit anong building material sa Ayungin Shoal ang Pilipinas. At huwag papabayaan ng kanila pong mga barko ay maantala ng mga sasakyang pandagat ng mga Pilipinong mangingisda sa sarili nating karagatan. Pumayag po si Duterte dyan. Ang tawag po dyan sa English, treason. Ang tawag po sa wikang Pilipino,
traidor, katraidor. Kasi mga kababayan, kung talagang i-analyze mo yung gentleman's agreement, tugi po talaga tayo doon. No? Wala, parang hindi pumayag ka na hindi na magdadala ng mga pang-repair, hindi na kung ano-ano. Ang ending po ng BRP Sierra Madre na yun, pagka ganun po talagang tuluyan ng mawawala yan. Pag nawala yun, hindi na sila papayag na maglagay ulit kayo ng barko, bobombahin ulit namin yan. Ibig sabihin, mga bossing, yung mga isla na yon, goodbye na sa atin, mga kababayan. Diba? Sir Mark, ito, sabi ni Arnel, pupunta tayo dyan, sir. Duran. At yan po ay walang kapatawaran sa larangan ng politika at larangan po ng liderato at soberenya ng isang bansa. Kaya po pinapangalanan natin si Duterte na isang napalaking traidor na kung sino man hanggang ngayon ang nagtatanggol kay Duterte ay traidor din sa bansang Pilipinas. Sapagkat ang pinagtatanggol ninyo, ito po si Sir, ito po si Grepil, ayun Ayan, trader ka pala, Grepil Wala ka pala, sinabihan kang trader Wala ka. Sabit, kung sino man si Grepil isang trader yan, no? Na walang bilang. Wala ka pala Hawakan mo nga tayo nagsasalita. isang taong nagtatanggol sa sumasakop sa atin sa China. At ito naman si Marcos, dapat po magpakita ito ng paninindigan. Hindi Yes. na yung nababalitaan natin sa mainstream media. Philippine Navy urges the presidency to make a stand, a strong stand against China. Sa wikang Tagalog, ang Philippine Navy, liderato ng Philippine Navy, ay inudyukan si Marcos na magkaroon ng matibay na paninindigan laban sa pananakop ng China. Hindi na kinakailangan yung mga ganyang pag-udyok sapagkat kayo ay Straightforward naman ng ating Pangulo na tatayo tayo at titindig tayo doon, di ba? Para sa West Philippine Sea. Yun lang naman po ang mga naka-t-shirt doon sa umattend sa PBA ang hindi natin marinig ngayon at ang Vice Presidente, hindi natin alam kung ano ang plano niya, kung paano siya makakatulong. Ang Presidente naman very vocal po, mga kababayan, na talagang titindigan po. Kaya naman po sabi ng mga kakamping, matapang si PBBM. Hindi nagsasabi na magje-jetski. Talagang tumatayo at tumitindig. kayong lahat ng military ay under ng Commander-in-Chief of all Armed Forces of the Philippines. At dapat susunod lamang kayo. Ngayon, pag ayaw ninyo yung kanilang palakad, tama nga yung kudita. Pero itong kudita na pinaplano ni Duterte ay mali. Kudita ng katraiduran sapagkat si Duterte ang pinakamalaking traidor sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Kaya mga kaibigan, lahat na magtatanggol kay Duterte ay mga traidor na Pilipino na mayahambing po natin ng panahon ng Hapon sa sinasabi po nilang makapili, kumakampi sa Hapon at nagtutulungan. Ito po yan. Kumakampi Ito si Grepel Benedicto, ayan. Siya po yan. Kumakampi po doon, no? Nagtatraidor din to. Kagaya mo, salita lang. Ayan, si Grepel, gabing-gabi na po, amoy araw pa din. Hindi po kumakampi sa hapon yan, pero gabing-gabi na po, amoy araw pa din. Turo ng mga Pilipino upang ito ay gawing kaaway o mabayoneta ng mga sundalong Hapones. Ngayon mga kaibigan, tayo ay para pong isinusulong naman na bombahin na lamang ng kanyon ng mga inchik Actually, sapagkat may hinihintay ako dito Yun yung tawag dito? Yung tungkol doon sa sa duelo. Hinihintay ko po no? Dahil yun yung sunod nating topic after this. itong mga makabagong makapili na nagtatanggol kay Duterte, nagtatanggol sa inchik, therefore kumakampi sa kalaban ng Pilipinas
At ang kalaban po ng Pilipinas ngayon, walang iba kundi ang People's Republic of Communist China. Hindi po tayo dapat magalit sa China dahil sila'y komunista. Magalit po tayo sa China sapagkat sinasakop nila ang ating karagatan, pinagbabawalan ng ating mangingisda na mangisda sa Yung 10 dash line. Uy, alam kaya ni Jay yun? Jay, alam mo ba yung ano, yung 10 dash line ng ano, o hindi? O hindi. Kaya hindi ka nagbablog sa West Philippine Sea. Hindi. Mahirap ipaliwanag. Ano? Pang tipong ano lang, pang tipong, tapos biglang sasabihin, bobo to eh. Tapos play na, walang explanation. ating sariling karagatan. Nagtatayo sila ng mga military bases sa ating sariling mga lupain at ang ating mga governor, pareho nitong si Governor Ebdani at itong dating secretary ng DNR na si Mato ay tumutulong pa sa reclamation project ng military ng China sa kanilang pagbibigay ng permiso upang sakupin ang ating po mga isla sa Pilipinas. Mga kaibigan, atin po ngayon ibinubulga sa inyo at hinilig natin na tayo po ay manindigan laban Yes. po sa kudita ni Duterte sapagkat bagamat Sa atin po, illegitimate Sa atin po ang West Philippine Sea, mga kababayan. Sa atin po yun. Kaya kahit anong vlog nila, kahit anong pagsasabi nila na, ganito, ganyan na yan eh. Oh, hindi kasi sinunod ni BBM yung ano eh. Pag sinunod po, tinuluyan pong maging sunod-sunuran ang ating Pangulo doon, mga bossing. Mga ilang panahon lang po, wala na. Hindi na po sa atin yun, mga kababayan. Pagka ganun po ang ginawa nila.